Patawid na ng highway ang motorsiklo na yan nang biglang masalpok ng gas tanker sa Tulunan, Cotabato. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang unang iniwasan ng rider ang garbage truck sa highway. Dumiretso ito ng tawid hanggang sa masalpok ng gas tanker. Tumilapon ang rider at angkas nito. Naisugod ang dalawa sa ospital pero nasawi ang rider. Critical naman ang kanyang angkas. Hawak na ng mga pulis ang truck driver. Wala pa siyang pahayag. Sinampal at minura ng isang babaeng nasangkot sa aksidente sa Cavite ang isang pulis na humuhuli sa kanya. Bukod dyan, sinipa pa raw nito ang pulis kaya tuluyan na siyang pinusasan. May report si Marisol Abduraman. Ba't ako sasakay dyan? Bobo ka ba? Ayaw patinag at nakipagtalo sa mga pulis ang babaeng ito sa Imus, Cavite. Sige na. Makay ka na ron. Sige na. Umakay tula. Ma'am. Umakay tula. At nang isasakay na siya sa police mobile, Umakay tula. Umakay tula. kahit napusasan na, nagawa pa ng babae na pagsisipain ang pulis. Napasugod ang mga pulis sa lugar dahil nagpasaklolo raw ang mga traffic enforcer sa isang vehicular accident. Pero sa halip na makipagtulungan, naging matapang pa raw at palaban ang babae. Nakainom yung driver. Ang ginawa nating pulis, gusto man nilang mahinahon na gawin yung kanilang trabaho. Pero itong driver talaga, ma'am, ay masyadong unruly na hindi na nasunod. Ang arresting officer na nasa video, nagtamo ng sugat sa mga kamay, pati ang kanyang kabady. Bakit po niya kayo pinagkakalmot, sir? Kinukuha ko po kasi yung susi niya kasi ayaw ko po siyang pag-drive-in kasi siya po yung nakainom. Baka makadisgrasya pa po. Ilang beses din siyang pinagmumura ng babae. Aminadong 29 anyos sa suspect sa nagawa. Inamin niya ring nakainom siya at walang lisensya. Sabi ko sasama naman po ako Bigla akong pinusasan. Sabi ko bitawan niyo ako. Nasasaktan na din. Sinaktan ko na lang din sila. Nakurot-kurot ko sila dun. Sinampahan siya ng patong-patong na reklamo. Kabilang na ang direct assault, driving without license, drunk driving at reckless imprudence resulting in damage to property. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming supply ng itlog ngayon sa merkado kasunod ng pagbaba ng demand matapos ang holiday season. Kaya ang Department of Agriculture hinihimok ang publiko na kumonsumo ng mas maraming itlog. May report si Joseph Moro. Mula 7.50 to 9 pesos noon, naglalaro ng kada piraso ng itlog sa 4 to 7 pesos ngayon. Bababa pa po. Hanggang po yan, April. Marami kasi na yung itlog. Hindi lamang nagmura ang itlog, bagyaring dumami ang supply nito habang malaki ang nabawas sa demand pagkatapos ng holiday season. Kung nangyari po, hinabol po ng ating industriya yung tingin nating kakulangan sa produksyon during that time. Ang problema naman, pagkatapos ng holiday season ngayong January towards ngayong February, malaki po yung ibinaba ng demand sa ating itlog. Kaya ang Department of Agriculture hinikayat ang publiko na kumain o gumamit ng mas maraming itlog. Patuloy tayo nakikipag-coordinate sa DSWD at sa iba pang ahensya sa National Nutrition Council para ma-promote ang egg dahil alam natin na ang itlog ay isa sa pinakamurang source ng protein. Ayon sa isang nutritionist at dietitian, maituturing na superfood ang itlog. Bukod sa protina, magandang source din ito ng vitamins at minerals na makatutulong sa metabolism. Pero naglalaman din ito ng cholesterol at saturated fat. Kaya sa pagkain ng itlog, dapat daw isaalang-alang ang overall diet. Safe na safe yung pagkain natin ng araw-araw ng itlog. Mostly this is recommended for those considered healthy. So pag sinabi nating healthy, walang iniindang sakit, walang diabetes, walang heart problem, walang high cholesterol. Ang mga gaya nila pwede raw kumain ng hanggang 3 itlog araw-araw. Kung may iniindang sakit, isa lamang kada araw. Pinakamainam daw na paraan ng pagkain ng itlog ay boiled egg. Kumpleto naman, dapat mas mababa ang saturated fat at cholesterol ng mantika. Kung mura po, pwedeng kumain ng kumain. Pag maraming itlog makakain, baka naman yung cholesterol naman ang umano sa atin. Pag bumili tayo bawat isa ng maraming itlog, mabubulok din yan sa bahay. Kung makabili ka man lang, yung tama lang.
Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahal ang sibuyas dito sa Metro Manila, pero sa Vintar, Ilocos Norte, napilitan ng isang magsasaka na ipamigay na lang ang inani niyang sibuyas. Hirap kasi siyang ibenta ito kahit pa ibinagsak na niya ang presyo sa 35 pesos kada kilo. Kaya naisip niyang ipamigay na lang ito sa mga kakilala at nang hihingi. Kailangan na rin daw kasing anihin ng mga sibuyas para hindi masira at masayang. Wala pang pahayag tungkol dito ang Department of Agriculture. Tinalakay sa Senado ang pagkakasangkot ng ilang security guard sa maling gawain at ang mga posibleng dahilan na nagtulak sa kanila. Pati na ang panukalang taunang neuropsychological exam. May report si Dano Tingkungko. Itinulak ng gwardyang yan ng metal barrier para pigilang makaalis ang isang motorsiklo kaya ito natumba. Sa isa pang video, binato naman umano ng isang gwardya mula sa footbridge ang isang tuta. Ang mga viral videong yan, kinasangkutan ng mga gwardya na sinampahan na ng kasong administratibo. Pero gusto pa rin malaman ng mga senador kung ano ang posibleng nagtulak sa kanilang gawin ito. Paano natin masisiguro na hindi lamang physically, kung hindi mentally qualified din ang sino man na nagnanais na pasukin ng hanaboy na pagiging isang security guard? Marami sa mga security guard na hindi trained. Marami sa mga security guard ay overworked, underpaid. And because of that, sila po ay stressed. Naglipa na rin daw ang security agencies na wala o expired ang mga license to operate mula sa PNP SOSIA o Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Most likely, sir, because our Enforcement Management Division is always conducting this post-to-post inspection. Some agencies are still operating without valid LTO, sir, or expired LTO. Bakit niyo pinababayaan yan? We are, for the enforcement side, sir, we are still having these RCSUs to conduct their area post-to-post inspection. Sa ngayon, mahigit 1,000 ahensya na raw ang inisyuhan ng cease to operate. Sinita rin ng mga senador ang mga ulat na may ipinapagawa pang iba sa mga gwardya. Gaya ng pagpaparking attendant, paglilinis, pagsagot sa telepono, pati ang late umanong pasahod sa ilan. Pinag-usapan din kung dapat bang gawing annual ang neuropsychological exam sa mga gwardya na sagot ng agency, pati ang tamang haba ng oras ng kanilang trabaho. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki matapos umanong pagsasaksakin ng mga kainuman niya sa Baseco Compound sa Tondo, Manila. Natagpuan ng biktimang nakahandusay, duguan at wala ng buhay sa mismong rooftop ng kanyang bahay kung saan sila nagiinuman ng mga suspect. Na-recover ng mga pulis sa kwarto ng isang suspect ang kutsilyong ginamit sa krimen. May nakuha ring mga drug paraphernalia. Hindi pa tukoy ang motibo ng mga suspect na patuloy pang pinaghahanap ng mga pulis. Nanawagan ng ilang senador kay Pangulong Marcos na pumagitna na sa Senado at Kamara. Sa gitna yan ng patuloy na bangayan ng dalawang kapulungan sa mga isyong nagsanga sa pag-amyenda ng saligang batas. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, pwedeng kausapin ng Pangulo sina Senate President Mig Zubiri at Speaker Martin Romualdez. Si Senator Cheese Escudero nanawagan sa Pangulo na rendahan ng kanyang pinsang si Romualdez. Giit naman ni Senator Amy Marcos, ginagalang pa rin ang interparliamentary courtesy taliwas sa alegasyon ng ilang kongresista. Pabor naman ng mga kongresista na mag-usap ang dalawang kapulungan. Pero tutol si Representative Geraldine Roman na rendahan ng Pangulo ang Speaker. Wala pang pahayagang Malacanang ukol dito. Isinauli na raw ni Bea Alonzo ang engagement ring na ibinigay ni Dominic Roque ayon sa source ni Boy Abunda. May triple celebration naman si Heart Evangelista at mister na si Senator Cheese Escudero ngayong Love Month. May report si Aubrey Carampel. Sa February 15, 9 years nang married sina Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero. At 10 days bago yan, ipinost ni Heart ang isang elegant and couture bouquet na may caption, #CheeseHeart Chapter 2 para sa renewal of wedding vows nila ng mister. Hopefully, this Chapter 2 is also a celebration siguro of, our love story and our marriage. A lot of great things are actually happening, so that's just the start of it all.
all. Bukod sa wedding anniversary, isasabay na rin daw ang birthday ni Hart at ang Valentine's Day celebration sa Balisin kung saan sila ikinasal. I feel like this time around, my heart is definitely complete. I also believe na, I was 30 when I got married, but it's different now. I know what marriage is now, so it's very meaningful for me. Kung ang Heart Cheese may renewal of vows, ang Bea Dom naman, ayon sa King of Talk na si Boy Abunda, as we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Susuyo ba si Bea? Are they still trying to talk? Siguro. As a matter of fact, from good sources, ay kagabi o nung isang gabi lamang ay nag-usap muli si Bea at saka si Dominic. They're trying to understand each other. 2021 nang i-reveal ni Bea na in a relationship na sila. Last year naman nang mag-propose sa kanya si Dominic. Pero ayon sa source ni Tito Boy, ibinalik na raw ni Bea ang engagement ring. Napansin na rin ng ilang netizen sa IG posts ni Bea na hindi na niya suot ang engagement ring. Last month, ibinahagi pa ni Bea sa kanyang social media accounts ang Japan trip nila ni Dominic. Sabi ni Tito Boy, sakali mang magkaayos ang dalawa, walang magaganap na kasal ngayong taon. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag sina Bea at Dominic. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging bahagi ng lalo pang pagpapalakas ng GMA Network. May alok na 38 trabaho ang nangungunang media organization sa bansa. Kabilang dyan ang TV-FM transmitter engineer, music researcher at video graphics artist for creatives. Pwede rin mag-apply para maging bahagi ng sales and marketing. May account manager for art direction, account manager for creatives, at marketing activation specialist. Ng iba pang pwedeng applyan sa careers.gmanetwork.com.